Okay, so eto yung pinaka ng Xiaomi ngayon dito sa Pilipinas dahil wala tayong Xiaomi 14 Ultra dito. Pero kung solid flagship daily driver ang hanap mo, yung phone na maaasahan mo sa halos lahat ng aspeto, dapat mong i-consider to. Flagship Snapdragon 8 Gen 3, 50 megapixel triple Leica camera setup, LTPO AMOLED display, makunat na battery with fast charging speed, at marami pang flagship features. Pero bago natin pag-usapan lahat, subscribe muna dahil marami pa kaming gagawing videos para sa inyo. At follow nyo na rin kami sa Facebook at TikTok para sa mas marami pang tech updates. Unahin na natin yung design. Hindi naman tayo tinipid ng Xiaomi dito at flagship talaga yung build. Yung tipong pagkahawak na pagkahawak mo, ramdam mo na rin kaagad na flagship yung phone. IP68 rating, metal frames, 3D curved glass back panel, at may Corning Gorilla Glass Victus protection na rin dito sa screen. Eto, kwento ko lang din, nabagsak ko kasi to. Sorry Xiaomi, hiram ko lang kasi to. Nabagsak ko siya nung karga ko yung anak ko, tapos plakda yung pagkakabagsak. Hindi ko naman nakita pero malalaman mo kasi yun sa tunog eh. Pak! Lagpak na lagpak, una yung screen pero meron namang case at screen protector pre-installed. So wala namang issues, wala namang sira. Ano masabi? So again Xiaomi, hindi ko po sinasadya, pasensya na. Pero ang good news naman, napatunayan natin na may tibay yung screen. 3 colors yung available, meron tayong white, green at black. Green yung unit na pinahiram nila sa atin at maganda at simple. Yun nga lang glossy, reflective at may angulo din na nawawala yung pagka-green at nagmumukhang silver yung kulay. Yung gilid ng camera module ang lakas ding maka-premium at yes, malaki-laki yung camera module natin dyan pero may ibubuga naman talaga yung camera na ipapakita ko sa inyo mamaya. In terms of ergonomics, komportable itong gamitin mostly because of the medyo compact na form factor. Alam nyo naman na daily driver ko ang iPhone 15 Pro at medyo malaki lang to ng konti doon. Okay na okay pa rin gamitin ng isang kamay lang at saktuhan lang din yung bigat kaya hindi nakakangalay. Now, tulad nga ng sinabi ko kanina, solid yung camera nitong Xiaomi 14 at hindi lang yung main cam. Mapa ultra-wide, telephoto, or selfie, maaasahan mong maganda yung kuha dito. Again, meron tayong triple 50 megapixel camera setup, Light Fusion 900 yung sensor na ginamit sa main cam, at syempre andyan pa rin yung dalawang Leica photographic styles natin na Leica Vibrant para sa mas vivid na colors at Leica Authentic naman para sa mas natural na looks. Most people will use Leica Vibrant mode, so yan na lang din yung ginamit ko sa karamihan ng mga photos dito. Ito yung mga nakuha namin gamit ang main cam at flagship level talaga. Well, in terms of details, mas lamang pa rin ang iPhone 15 Pro pag nag-pixel peeping tayo at nag-zoom ng sobra-sobra, pero 70k plus naman kasi yung 15 Pro at nasa 45k lang itong Xiaomi 14. So, very impressive to para sa akin. Detailed yung photos natin, sharp, may good dynamic range, at yung kulay accurate din na may konting pagka-vivid lang para mag-pop at maging pleasing sa mata natin. Indoor shots natin, ganun din. Tapos ang pinaka nagustuhan ko pa at sobrang na-enjoy ko dito ay yung portrait mode. Meron tayong 5 portrait modes dito, 75mm portrait yung pinili ko, at ang ganda rin ng resulta. Maganda yung background blur, hindi na siya yung super fake looking na blur. Edge detection natin, goods din kahit sa mga tikwas-tikwas ng buhok. At syempre, andyan pa rin yung sharp and detailed na kuha sa mismong subject natin. Hindi siya perfect, syempre. Nahihirapan na sa edge detection kapag gabi na. But still, with proper lighting, panalo yung portrait sa akin overall. Ito naman yung samples natin para sa ultra-wide and telephoto. Pareho ring pasado for me at most of the time, pantay din naman yung kulay sa main camera. Eto naman yung mga nighttime photos. Hindi ako nag-turn on ng night mode dito, but still, meron pa rin tayong good exposure, may details pa rin kahit sa mga shadows, at hindi rin siya yung over-sharpened na night mode na madalas nating nakikita sa mga mid-range photos. Sa videos naman, kayang mag-record hanggang 8K 24fps. May 4K 60 rin tayo, pero para i-match dito sa YouTube video natin, 4K 30 yung samples natin ngayon. At kita naman na very stable din yung kuha natin kahit na handheld at naglalakad tayo. Mabisa yung stabilization dito. Sharp and detailed din yung video with good dynamic range. May konting stutters pa rin kapag nagpapantayo at may mga lens flares kapag mataas ang sikat ng araw, but still, masasabi kong pang flagship din yung mga nakuha nating videos. Good news din para dito sa selfie camera natin kasi finally, meron na tayong 4K video recording dito sa front-facing cam. Actually, hanggang 4K 60fps pa nga, naka 4K 30fps lang tayo para mag-match dito sa YouTube video natin. At
Overall, hindi na rin talaga masama. Stable din naman yung kuha, meron din tayong EIS, at gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphones. So let me know sa comment section kung good sa inyo yung parehong audio at video, at eto naman yung mga selfie photos natin. Okay, so usapang performance naman tayo. At of course, hindi na natin poproblemahin yan dito since naka-flagship chipset nga. Snapdragon 8 Gen 3, malaking RAM, malaking storage, top of the line yung internals, at konting kembot na lang, 2 million na yung score sa Antutu benchmark. HyperOS based on Android 14 na rin yung operating system, at so far, swabe lang to sa lahat. Multitasking, yung pag-navigate natin sa home screen, productivity and social media apps, very fast and very responsive yung phone. May konting bugs pa rin, syempre hindi yan perfect, like one time naka-encounter ako ng error sa pag-switch ko sa second space, at nakakatawa lang kasi yung error message na lumabas ay pang MIUI. Parang MIUI isn't responding. So obvious na highly based on MIUI pa rin itong HyperOS nila. Nawala rin kaagad yung error message at nag-refresh din kaagad yung phone. So hindi naman problema. Share lang din at hindi rin yan reklamo since super minor lang naman, at nakaka-encounter din naman ako ng minor bugs kahit pa sa iOS. Now, for gaming naman, asahan nyo na yung smooth performance sa mga less demanding games natin like Mobile Legends and CODM. Kahit pa isagad natin yung graphic settings. Thermals ang dapat nating alalahanin sa mga ganitong flagship phones. So, nagtry ako ng Genshin Impact for 30 minutes. Room temperature natin ay 24 degrees ulit. At yes, uminito at medyo malala dahil kahit na meron tayong aircon, umabot pa rin tayo ng 49 degrees. So, sa mga hardcore gamers natin dyan, hindi po talaga kayo ang target market ng Xiaomi dito. Next naman natin pag-usapan yung display. Again, medyo mas maliit yung screen natin dito at around 6.36 inches, pero sobrang siksik niyan sa features. LTPO panel na, so super smooth at 120Hz, pero kaya niya rin bumaba ng 1Hz to save battery life. Andyan din yung AMOLED features like vibrant colors, great viewing angles, and excellent contrast ratio. Peak brightness natin ay around 3000 nits, so nilalamangan yung parehong Apple at Samsung flagships. Not sure lang kung paano natin mapapalabas yung 3000 nits, pero sinubukan ko itong gamitin outdoors at wala akong naging problema. Visible talaga yung display even under direct sunlight. Meron din tayong accurate colors, Dolby Vision at HDR10 Plus support, at Widevine Security Level 1 na rin, so flagship display talaga at siguradong mai-enjoy mo for media consumption. At maganda nga rin pala yung speakers. Detailed yung tunog para sa isang smartphone, kayang sumabay sa sound quality ng iPhone 15 Pro, at hindi rin ako nabitin sa loudness. Sobrang nagustuhan ko rin pagdating sa battery and charging. Again, medyo maliit tong phone natin, so hindi umabot ng 5,000 mAh yung battery capacity, pero bago tumaas ang kilay nyo, sabihin ko lang na hindi lang battery capacity yung dapat nating tignan. Dapat power efficient din yung hardware at may good power management features din yung software. At feeling ko dun bumawi ang Xiaomi kasi 15 hours yung screen on time na nakuha ko dito sa PC Mark battery test. Of course, depende pa rin yan sa actual usage or kanya-kanyang paggamit natin, pero sa ganitong SOT, hindi malabong magamit mo to for 1.5 days kung hindi ka naman gamer. Sobrang bilis lang ding mag-charge. 90-watt fast charging yung supported at nasa 30 minutes lang yung charging time kapag binoost natin yung charging speed. Umiinit yung phone kapag naka-boost, so gamitin lang natin kapag kailangan talaga at nagmamadali tayo. Total 46 minutes lang din naman yung charging time kapag hindi naka-enable. So mabilis pa rin. Tapos may 50-watt wireless charging na nga rin pala tayo dito. At bumili ako nitong 50-watt wireless charger ng Xiaomi. Gumana at 50 watts, so ang charging time naman natin dyan ay less than 1 hour lang din. Other features bago natin pag-usapan yung pricing. Haptic feedback, sobrang goods. Nagustuhan ko yung vibration motor na ginamit nila dito at nakaka-enjoy talagang mag-type. Supported ang eSIM tapos may Wi-Fi 7 na rin. Wala pa nga lang tayong Wi-Fi 7 router, so parang future-proofing na lang din to. In-display fingerprint scanner, syempre mabilis din. Tapos wala rin problema pagdating sa video calls ng Messenger. Okay, so available na itong Xiaomi 14 online. Meron na rin sa mga physical stores. At ang presyo ay 45,999 to 47,999 pesos. Now, alam kong may mga magsasabi sa inyo na ang mahal naman. At sang-ayon ako na hindi siya abot kaya. Malaking halaga ang 46,000 to 48,000 pesos. Pero,
flagship phone kasi itong pinag-uusapan natin. Hindi siya yung nakasanayan nating Xiaomi phone na worth 15 to 25,000 pesos. Ang kinakalaban nito ay yung mga pambatong phones na rin ng Samsung at ng Apple. At alam kong wala pa akong karapatang sabihin na mas maganda to kumpara sa base Galaxy S24 kasi hindi ko pa naman talaga natetest yun. Pero tingin ko, malaki ang laban nito sa S24. Sa halos lahat ng aspeto, lalo na sa presyo. So para sa akin, panalong phone tong Xiaomi 14 at sobrang natuwa ako dito. Good flagship phone kasi talaga siya, na tipong pag nasa bulsa ko to, alam kong meron akong reliable phone na kayang mag-take ng magandang pictures, may magandang performance, hindi madaling malobat, maganda for watching movies, at meron ding premium looks and premium feels. Also, mention ko na nga rin pala na 4 major Android upgrades and 5 years of security patches ang promise ng Xiaomi dito. So okay na okay din tayo sa software updates and 2 years na nga rin pala yung warranty at sobrang big plus niyan para sa akin. So, siguro kung may pupunahin man ako dito, syempre may mga cons pa rin tayo kahit na magandang phone to. Una, bloatwares. Hindi ko alam kung anong trip ng Xiaomi, pero para sa akin kasi, bibili na nga ako sa iyo ng phone na almost 50,000 pesos, tapos bibigyan mo pa ako ng bloatwares. Para sa akin, hindi dapat ganon. Kahit pa sabihin nating mas konti yung bloatwares dito kumpara sa mga mid-range phones nila. And also, yung pag-init. Mataas talaga yung temperature na nakuha natin dito, so hindi talaga dapat sagarin yung paggamit kahit pa powerful yung chipset. At again, hindi rin talaga recommended for hardcore gamers. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Anong tingin nyo dito sa flagship Xiaomi 14? Agree ba kayo na panalong phone to? Let me know sa comments at pag-usapan natin. Kung mid-range phone ang hanap mo, check mo tong review namin sa Redmi Note 13 Pro Plus. Tapos, kung gusto mo namang malaman yung experience ko sa iPhone 15 Pro after months of use, click mo lang tong video na to.